Ang lalaki ay bigla na lamang itinulak diretso sa trunk ng sasakyan, at ang maletang hawak niya ay nahulog sa lupa kasabay niya. Sinamantala ang pagkakataon, mabilis na inagaw ng isang lalaki ang malita, ngunit hindi inaasahan na may iba pa palang nasa likuran niya na handang agawin din iyon. Sa loob lamang ng isang iglap, tatlong sasakyan ang sumabak sa isang nakakabighaning habulan mismo sa highway. Ano nga ba ang laman ng maletang iyon at handang ipagsapalaran ng napakaraming tao ang kanilang buhay para pag-agawan ito? Nagsimula ang lahat isang buwan ang nakalipas sa Trist. Ang mga ahente ay nagsasagawa ng isang lihim na operasyon. Ang target ay hulihin ng isang suwail na ahente ng CIA sa Room 620 ng Castileto Hotel. Nagtipon ang mga miyembro ng koponan sa elevator, sinimulan nilang alisin ang kanilang mga disguise at bunutin ang kanilang mga armas. Pinamunuan ni Faraday ang support team patungo sa ika-6 na palapag, habang ang taong namamahala, si Tom, ay inihanda ang ground team na handang umatras sa sandaling makuha ang mga miyembro. Kaagad nang matanggap ang utos, pinangunahan ni Faraday ang kanyang mga tauhan sa pagsalakay sa silid, mabilis na pinasuko at ginapos ang mga paa at kamay ng target. Ang natitirang mga miyembro ay nagsimulang halughugin ang buong silid at hindi nagtagal ay natagpuan nila ang ninakaw na hard drive. Agad na iniutos ni Roxanne ang pag-atres. Inihatid ng koponan ang target palabas ng hotel, ngunit bigla na lamang sumabog paitaas ang naghihintay na getaway car. Nablock ang pangunahing pintuan ng hotel ng naglalagablab na apoy, kaya napilitan ng koponan na tumakas sa likurang pinto. Inutusan sila ni Roxanne na umatras sa pamamagitan ng ruta ng kanal. Sa anumang halaga, hindi nila dapat mawala ang hard drive. Ngunit sunod-sunod ang dumating na sakuna ng tambangan ng kaaway ang koponan. Sa daan, isa-isang napatay ang mga kasamahan. Si Faraday na lamang ang natira na pinamumunuan ng target patungo sa kanal. Ngunit sa huli, kapwa siya at ang bihag ay pinatahimik. Ang may dala ng hard drive ay mabilis na tumakas. Sa isa pang pangyayari, ang pangunahing lalaki na si Mike ay isang construction worker. Ang kanyang araw-araw na trabaho ay ang magtrabaho sa matataas na lugar, tulad ng nakararaming tao sa buong mundo. Ang kanyang buhay, bagamat ordinaryo, ay lubos na kasiya siya. Gayunpaman, ang kanyang kapalaran ay malapit nang magbago. Nang gabing iyon, sadyang hinanap siya ni Roxanne sa kanyang bahay. Hindi lamang sila dating magkaklase noong high school, kundi sila rin ang unang pag-ibig ng isa't isa. Matapos ang ilang magalang na usapan at pagbabalik-tanaw sa nakaraan, iminungkahi ni Roxanne na lumipat sila sa ibang lugar upang mag-usap. Pinaharurot niya ang sasakyan pababa ng kalsada at dinala siya sa lugar kung saan minsang ipinagtapat ni Mike ang kanyang pagmamahal sa kanya. Habang pareho silang nalulubog sa romantikong atmosfera, kusang inamin ni Roxanne na dinala niya siya roon dahil may iba talaga siyang pakay. Kaagad pagkatapos nito, isang pampatulog na karayom ang direktang itinurok, at may lumitaw upang balutin at dalhin siya palayo. Nang magising muli si Mike, natagpuan niya ang sarili sa isang hotel. Hindi ka panipaniwala na diretso siyang nakalipad mula New Jersey patungong London. Hindi na inintindi ni Mike ang paliwanag ni Roxanne at agad siyang sumugod palabas ng hotel, ngunit ang naghihintay sa pintuan ay si Tom, ang superior ni Roxanne. Sumakay si Mike sa sasakyan na parang wala siyang magawa. Ipinakilala ni Roxanne sa kanya ang union. Isa itong hindi nakikitang hukbo na nagpapanatiling umaandar ang mundo. Ang mga miyembro ay dapat mga taong hindi napapansin ng kahit sino. Sila ang talagang nagpapakasangkot sa maruruming gawain, responsable sa pagtatayo ng mga lungsod o sa pagpapatakbo ng mga linya ng produksyon. 2 araw ang nakalipas sa Trist, nakaranas ng dehado ang misyon ng Union. Ipinakita ni Roxanne ang isang larawan, si Mel iyon, isang dating CIA analyst. Siya ay nagtatago na may dalang lubos na lihim na impormasyon. Ang misyon noong araw na iyon ay hulihin siya, ngunit nagkamali ang lahat. Ngayon, may butas na ang mukha ni Mel. Hindi pa rin alam kung nasaan ang impormasyon, at dahil dito ay nalugmok sa problema ang Union. Matapos dalhin si Mike sa base, ipinakita ni Roxanne ang isa pang larawan. Ang pangalan ng babae ay Juliet, palayaw na, the auctioneer. Kinakatawan niya ang isang misteryosong mamimili upang magbenta ng impormasyon sa black market sa London. At ang misteryosong nagbebenta ang siyang pumatay sa mga miyembro ng koponan at nagnakaw ng impormasyon. Matapos sabihin ang mga salitang ito, dinala niya si Mike upang sumailalim sa entrance test. Sa sandaling iyon, biglang umatake ang isang itim na lalaki. Dahil sa liksi ng kanyang katawan, naiwasan ni Mike ang suntok at nagawa pa niyang gumanti. Itinuring na pasado ang entrance test. Sinabi ni Tom na si Roxanne ang nagrekomenda kay Mike, at binigyan siya ng 1 araw upang pag-isipan kung talagang nais niyang sumali sa union o hindi,
matapos maunawaan ang lahat, hindi pa rin maintindihan ni Mike ang mga ginawa ni Roxanne. Kung kailangan nila ng isang ordinaryong tao, bakit hindi na lang pumili ng isa sa mga ahenteng naroon? Ipinaliwanag ni Roxanne na kailangan niya ng isang taong kayang tumayo sa makitid na beam sa taas na 300 metro nang hindi nanginginig, isang dating star athlete. At higit sa lahat, si Mike ang pinagkakatiwalaang tao sa kanyang alaala. Bukod pa rito, hindi naman kailangang ialay ni Mike ang buong buhay niya sa Union, kailangan lang niyang tapusin ang misyong ito. Ipinakita niya ang isang first-class flight ticket papuntang Newark. Kung gugustuhin ni Mike kinabukasan, maaari siyang bumalik sa bar ni Wilson. Ngayon, may dalawang landas siyang pagpipilian. Tinawagan ni Mike ang kanyang ina. Hindi inaasahan, tila may kakayahan itong makabasa ng isip at agad na hulaan na muling nagkita ang kanyang anak at ang una nitong pag-ibig. Sinabihan niya ang anak na samantalahin ang pagkakataon at manatili kay Roxanne, saka agad na ibinaba ang telepono. Nang gabing iyon, kusang hinanap ni Mike si Roxanne upang ipahayag na sasali siya sa Union, sabay pabirong sinabi kay Roxanne na tawagin na lamang siyang 007. Pagkatapos nito, sinimulan na niya ang espesyal na pagsasanay, inaaral ang lahat ng kasanayang kailangang masteran ng isang ahente ng Union. Dahil kapos sa oras, ang 6 na buwang training ay piniga at ginawang 2 linggo lamang. Ngunit hindi maaaring pilitin ang kapalaran, ang kailangan lang ni Mike ay ibigay ang kanyang buong makakaya. Sumunod ang pagsubok sa tapang at pagsunod sa utos. Binigyan siya ni Roxanne ng blindfold. Kailangang tumakbo ni Mike hanggang sa pinakadulo ng gusali, at kung walang utos, hindi siya dapat huminto. Kahit ang pagbagal ay itinuturing na kabiguan. Unti-unting lumipas ang oras, lalong naging bihasa ang mga kakayahan ni Mike. Ang pagmamaneho, pagpapaputok, at antas ng pagiging maaasahan ay umabot sa pagiging perpekto. Gumawa rin ang tagapamahala para sa kanya ng bagong set ng mga papeles ng pagkakakilanlan at inutusan si Mike na kabisaduhin ng mabuti ang impormasyong iyon. Pagkatapos nito, nagtipon ang lahat upang mag-usap. Lalahok sila sa isang saradong auction. Ang bawat mamimili ay maaaring gumamit ng espesyal na encryption device na ibibigay ng auctioneer upang makapagbid ng malayuan. Ang kondisyon ay magbayad muna ng $5 milyong na cash at magbigay ng mapapatunayang bank account upang matanggap ang device, at personal na kukunin iyon ni Mike. Ang lokasyon ay sa 7 Dials Monument. Sa mismong oras ng transaksyon, cash on delivery ito, kukunin ang device at ibibigay ang pera. Sa araw ng palitan, pumwesto si Roxanne sa isang mataas na lugar, habang ang iba naman ay nag-ambush sa paligid. Tumanggap si Mike ng isang handgun at 45 bala, saka umalis dala ang cash. Biglang may isang kakaibang lalaki na nagtanong kung nagbago na raw siya, saka tumawa at nagsabing, "Ikaw ang naghahanap sa auctioneer, tama ba?" Sinabihan siya nitong patayin ang earpiece at sumunod sa kanya. Sinunod ni Mike ang sinabi, ngunit sa sandaling iyon, may mahalagang natuklasan si Roxanne. May ikatlong panig na nakialam. May malinaw na mga kaaway na kumikilos sa kahabaan ng Oxford Street. Tumalon pababa si Roxanne mula sa gusali. Samantala, pumasok si Mike sa isang maliit na pub at umupo mismo sa pwestong may nameplate niya. Sa sandaling iyon, tumunog ang isang telepono mula sa ilalim ng mesa. Sa pagsunod sa mga tagubili ng taong nasa telepono, pumasok si Mike sa banyo ng pub. Makalipas ang ilang sandali, may lumitaw na isang malaking lalaki upang makipag-ugnayan. Matapos masiguro na tama ang halaga ng cash, umalis ito, at ang espesyal na device ay ang mismong teleponong iyon. Nang maghahanda na sanang umalis si Mike sa pub, nakita niya ang isang kasamahan na pabagsakin ng isang lalaki, ngunit kaagad pagkatapos nito ay mas marami pang mga assassin ang humabol sa kanila. Agad na nagutos ang foreman na magpadala ng suporta. Sinabihan ni Roxanne si Mike na kunin agad ang device at umalis, ngunit namataan pa rin siya ng mga assassin. Sa gitna ng panik, tumakbo si Mike papunta sa isang performance stage, at patuloy pa ring humahabol ang assassin. Dahil wala na siyang ibang mapagpilian, napilitan siyang humiga ng patag, gumapang, at makalusot palabas sa likurang pinto. Hindi inaasahan, may isa pang assassin na naghihintay doon. Sa kritikal na sandali, isang kasamahan ang nagmaneho ng garbage truck at binangga palayo ang kalaban. Bigla namang tinamaan si Mike ng isang masakit na suntok, isa pala itong babaeng assassin mula sa kalabang grupo. Matapos ang matinding pakikipagbuno, unti-unting natalo si Mike. Dali-dali niyang dinampot ang nahulog na telepono, ngunit matapos makatanggap pa ng ilang suntok, nahulog ang telepono diretso sa isang tangke ng tubig. Sumunod, sinakaw siya ng babaeng assassin at hindi niya na nakuha pa ang telepono sa tamang oras.
Sa isang sitwasyong halos ikapahamak na niya, dumating si Roxanne sa tamang oras at hinampas ang ulo ng kalaban gamit ang isang bote ng alak. Bumalik ang koponan sa base, ngunit ang device ay tuluyang nasira dahil sa tubig, at ang $5 milyong ay maituturing na nasayang. Matapos suriin ang sandata ng assassin, natuklasan nilang gawa iyon sa Russia. Hakal ni Tom na sinusubaybayan ng Moscow ang lahat ng iba pang partidong kasali sa auction, sapagkat mas madali ang alisin ang mga kalaban kaysa manalo sa bidding sa pamamagitan ng mataas na presyo. Sa pagkakataong ito, may kabuuang 5 grupo ang lumalahok, at lahat ay gagawin ng anumang paraan upang makuha ang impormasyon. Kung sakaling pumasok ang lahat sa yugto ng pangangaso sa isa't isa, tiyak na magiging napakahirap ng sitwasyon. Agad na iminungkahi ni Roxanne, bakit hindi na lang natin nakawin ang device mula sa ibang kalahok. Nagpasya si Tom na subukan ito. Maaga kinabukasan, nagdaos ng pagpupulong ang mga miyembro. Sa auction na ito, may 5 bansang kasali, at ang pinakamadaling target ay ang South Korea. Gayunpaman, ang mga nagbabantay sa espesyal na device ay hindi mukhang Koreano, kundi mga tunay na Eastern European. Bukod dito, sila ay mga mercenaryo mula sa dating Soviet bloc. Natukoy ng mga signal na nagtatago sila sa isang bakanteng villa sa Hampstead. Kaagad na kumilos ang koponan at palihim na pumasok sa bahay. Isang suntok lamang ang kinailangan ni Roxanne upang pabagsakin ang isang lalaki. Ang isang malas na mercenaryong kakalabas pa lang ng elevator ay agad na pinadala sa kabilang buhay. Matapos linisin ang mga mercenaryo, wala pa rin silang natagpo ang bakas ng device. Sa puntong iyon, may isa pang natitirang mercenaryo sa villa. Nagkanya-kanya sila ng paghahanap. Isang anino ang dumaan sa likuran ni Roxanne, kaya agad niya itong hinabol at tinawagan si Mike para sa suporta. Gumamit siya ng isang ladrilyo upang ihulog ang lalaki diretso sa walang lamang swimming pool. Dahil doon, matagumpay nilang nahanap ang device. Gayunpaman, natuklasan nilang hindi na nila makontak si Athena. Ang babaeng iyon ay pinatay na, at sa kanyang katawan ay may postcard na may nakasulat na, "Welcome to London." Paakyat na sana si Roxanne upang sabihan ang boss na agad umatras nang masaksihan niya mismo ang lihim na base na pinasabog hanggang sa maging patag ang lupa. Sa kabutihang palad, ayos lang ang boss, dahil hindi tuluyang nawasak ng bomba ang control room. Sa kasalukuyan, hindi pa malinaw ang eksaktong bilang ng mga nasawi, agad na nagkanya-kanya ang lahat upang magtago at maghintay ng abiso. Sina Roxanne at Mike ay nagtungo sa isang hotel upang magpahinga sa gabi. Kinabukasan, muli silang nagtipon kasama si Boss Tom. Tinanong ni Roxanne ang kalagayan ng mga nasawi, ngunit itinago ito ni Tom at hindi nagsalita. Inactivate ng foreman ang device. Sa sandaling magsimula ang auction, maaari nilang matuntan ang signal ni Juliet, ngunit kailangan nilang tiyakin na sapat ang haba ng bidding time at tiyak na magiging napakamahal ng presyo. Sa puntong iyon, lumitaw ang mga tao mula sa CIA na siyang magsisilbing sponsor ng auction sa gabing iyon. Gayunpaman, nagbigay rin si Cameron ng isang mahigpit na babala, tanging kapag nakuha ang impormasyon ay maaari pang magpatuloy ang union sa pag-iral, kung muli silang magkamali, haharapin nila ang tuluyang pagkalipol. Naghanda ang grupo at opisyal nang nagsimula ang auction. Sumakay sina Roxanne at Mike sa isang motorsiklo habang hinihintay na lumitaw ang signal. Patuloy na tumataas ng husto ang bid price. Sa kabutihang palad, nascan ng foreman ang pangkalahatang lokasyon ng signal. Nang matanggap ang balita, agad na kumilos si Roxanne. Upang manatiling tuloy-tuloy ang signal ng lokasyon, napilitan silang patuloy na taasan ang presyo, dahilan upang umabot ito sa nakakahilong halaga. Nang umabot ang presyo sa threshold na $375 milyong, biglang tumigil ang kalaban sa pagtaas ng bid. Nang makita nilang malapit nang mawala ang signal, sa mismong huling segundo ay nagawa nilang itaas ang presyo sa $350 milyong para sa susunod na round. Sinundan ni Roxanne ang bakas malapit sa St. Paul's Cathedral. Sa wakas, dahil sa kapangyarihan ng pera, nalaman nilang nasa rooftop ng Nickel Building ang target at matagumpay nilang natagpuan ang taong namamahala sa auction na si Juliet. Dahil sa dihadong sitwasyon, napilitan siyang ibunyag ang lokasyon ng information file, na nasa isang lockbox sa Holland Park. Kinuha ni Roxanne ang device upang suriin at iyon nga ang ninakaw na impormasyon. Nang paalis na sana sila, may kumatok sa pinto. Pagbukas nila, si Faraday ang kanilang nakita, ang lalaking inakalang patay na mula pa sa simula ng pelikula. Taos-puso siyang nakiusap na papasukin upang mag-usap at ipinaliwanag kay Roxanne na tinangay siya ng agos papunta sa dagat kaya siya nakaligtas. Ang nabigong operasyon sa Italy ay dahil may nag-leak ng impormasyon, kaya nagplano siya ng kontra-eskema na pekay ng kanyang pagkamatay upang alamin kung sino ang tunay na especially iya.
Ang taong iyon ay si Tom, ang boss ng union. May malakas itong background ng pamilya at dati nang nagsasagawa ng black ops para sa CIA. Ang ebidensyang nagpapatunay na siya ang especially iya ay naroon mismo sa buntin ng impormasyong iyon, kaya hindi dapat hayaan na mahawakan ito ni Tom. Iminungkahi ni Faraday na ibigay ang file kay Cameron ng CIA na kasalukuyang namamahala sa operasyon sa London. Pagkatapos, nagbitaw siya ng sunod-sunod na emosyonal na salita upang pakiusapan si Roxanne na magtiwala sa kanya, at nagtakda ng pagkikita sa bukang liwayway sa Albert Bridge upang doon ibigay ang impormasyon. Matapos magsalita si Faraday, hiniram ni Roxanne ang sasakyan ni Juliet. Ngunit sa loob ng kotse, sumiklab ang isang matinding pagtatalo dahil nabigla si Mike nang malaman na si Faraday pala ang asawa ni Roxanne, at hindi pa sila hiwalay. Inungkat nila ang mga pagkukulang ng isa't isa at nauwi sa malaking away, hanggang sa galit na bumaba ng kotse si Mike. Pumunta siya sa isang bar at tinawagan ang kanyang kaibigan, nangakong sa loob ng ilang araw ay tiyak na babalik siya upang dumalo sa kasal nito. Kinabukasan, nagtungo si Roxanne sa Albert Bridge, at lumabas na sumunod pa rin sa kanya si Mike. Ngunit naghintay sila at walang bakas ni Faraday. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula rito. Doon nalaman na si Faraday ang tunay na especially iya at nagtatrabaho siya para sa Iran. Ang lahat ng nangyari kagabi ay palabas lamang upang matakton si Juliet at mapalitan ang Melita. Sa oras na iyon, nakalipad na siya palayo sa London. Mas masahol pa, pinamunuan ni Cameron ang mga tauhan upang palibutan sila, tinatakot silang isuko ang intelligence file. Sinenyasan ni Roxanne si Mike bilang hanggang 3 at sabay tayong kikilos. Samantala, nang madistract si Cameron, agad silang tumalon sa ilog. Inakala ng CIA na umakyat sila sa isang bangka, ngunit sa katotohanan ay lihim silang nakatakas gamit ang isang hagdan. Bukod dito, hindi rin nagkamali si Roxanne, kagabi, habang niyayakap si Faraday, palihim siyang nagkabit ng tracking device. Ipinakita ng signal na nasa Istria ito. Gayunpaman, sa ngayon ay pareho na silang wanted na kriminal ng CIA. Buong puwersa ng pulisya at mga ahente sa London ang mabagsik na humahabol sa kanila. Nakipag-ugnayan si Mike sa kanyang matalik na kaibigan upang ayusin ang isang cargo flight na aalis mula Newark, at kailangan niyang makalabas ng airport ng palihim. Hindi nagtagal, dumating ang support staff at matagumpay silang nakapasok sa isang cargo crate at nakalipad kasama ang eroplano. Kasabay nito, si Tom ay kinontrol ng CIA dahil sa hinala ng pagtataksil. Sinabi niya kay Cameron sa pamamagitan ng monitoring screen na may iba pang tunay na traidor at malamang na naibenta na nito ang ninakaw na impormasyon. Ang magiging resulta ay hindi mahuhulaan, hindi alam kung ilang intelligence officers ang maaaring mapatay ng mga terorista, at sa huli ay si Cameron mismo ang mananagot. Sa ngayon, ang pinakamabuting gawin ay umasa na matagpuan ng natitirang mga kasamahan ang file bago pa ang iba. Pagkalapag ng eroplano, minaneho ni Mike si Roxanne patungo sa target. Nakita nila si Faraday na yakap si Juliet sa isang yate na may hindi tiyak na destinasyon, at malinaw na magaganap na ang transaksyon. Nang ilabas ni Faraday ang maletang may intelligence, dumating si Roxanne na may dalang tray ng mga inumin at umupo sa tapat ng kanyang dating asawa, inaakusahan siya ng tangkang pagpatay sa mga ahente at pagtataksil, kasabay ng pag-anunsyo ng kanyang agarang pag-aresto. Pagkatapos ay pinitik niya ang kanyang mga daliri bilang senadoryas. Sa pagtanggap ng signal, agad na dumaan si Mike at inagaw ang Melita. Inutusan ng buyer ang kanyang mga tauhan na humabol, na iniwan si Roxanne upang harapin ang mga tao ni Juliet. Si Juliet, na tuso, ay ginamit ang prinsipyo ng pagsasakripisyo ng mga kasamahan upang iligtas ang sarili at iniwan ang kanyang mga tauhan nang hindi man lang lumingon. Sinubukan ni Faraday na gambalain si Roxanne sa pamamagitan ng matatamis na salita, ngunit bigla siyang umatake at tumakbong palayo. Hinabol siya ni Roxanne hanggang pier, kapwa sila nagbunot ng baril ngunit nakatakas pa rin siya. Sa kabilang direksyon, muntik nang maabutan si Mike kaya dali-dali siyang humanap ng paraan upang makawala. Sa isang pull-up sa bar, naiwasan niya ang ulan ng bala at umakyat sa bubong, kung saan ginamit niya ang kanyang propesyonal na bentahe sa paggalaw sa matataas na steel beam at madaling napabagsak ang dalawang humahabol. Ngunit may isa pang dumating na armado ng baril. Agad na nag-parkour si Mike patungo sa kabilang panig, ngunit may mga humahabol din doon. Sa isang sandaling walang depensa, sinakal siya gamit ang strap ng bag. Sa gitna ng panganib, nagpaputok siya upang mapatid ang strap, mabilis na dumulas pababa, sinunggaban ng isang baril, at pinabagsak ang ilan pa. Muli niyang nakuha ang Melita. Ngunit hindi inaasahan na bumalik si Faraday at biglang dinakip si Roxanne bilang bihag.
Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, napilitan si Mike na ihulog ang kanyang baril. Sa sandaling iyon, dumating ang buyer sakay ng kotse. Sinamantala ni Roxanne ang pagkakataon upang makawala at sinabihan si Mike na tumakbo. Kinuha ni Faraday ang pagkakataon upang mang-hijack ng sports car. Magalang na pinababa ni Roxanne ang driver, pansamantalang inangkin ang sasakyan, at nangakong aalagaan ito. Tumakbo si Mike patungong beach nang biglang maglabas ng submachine gun ang kalaban at magpaulan ng bala. Tumalon siya sa bubong ng kotse upang umiwas, ngunit sa huli ay itinapon siya sa trunk. Nakuha ni Faraday ang malita at agad siyang hinabol ni Roxanne. Hindi nagtagal, humabol din ang buyer gamit ang parehong kotse na may lamang si Mike. Tatlong sasakyan ang naghabulan ng nakapangangilabot na parang karera ng Formula 1. Gumawa ng paraan si Mike upang makalabas ng trunk, saka nakipagbuno sa buyer, inagaw ang manibela, binuksan ang pinto, itinulak ang kalaban palabas, at hinabol ang dalawa. Sinubukan ni Roxanne ang isang maruming taktika ngunit napahamak siya, sa kabutihang palad, dumating si Mike sa oras upang sumuporta. Sa gitna ng sagupaan, nahulog ang sasakyan ni Mike sa isang malalim na bangin. Takot na tumakbo si Roxanne pababa upang tingnan siya, at sa kabutihang palad ay nakatalon siya palabas sa oras. Mabilis siyang sumakay muli upang ipagpatuloy ang paghabol kay Faraday hanggang pier. Itinutok ni Roxanne ang baril sa kanyang dating asawa, ngunit ayaw pa rin itong sumuko. Nais pa rin niyang ibenta ang impormasyon upang silang dalawa ay makalipad palayo at mamuhay ng pangarap. Hindi ito tinanggap ni Roxanne, at nang kumilos si Faraday, siya ang unang bumaril at tuluyang tinapos ang panganib. Makalipas ang ilang araw, sa kasal ng matalik na kaibigan ni Mike, magkasama silang lumitaw. Matapos pagdaanan ng sunod-sunod na panganib sa buhay at kamatayan, nagawa nilang magkasundo. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panunood ng pelikula. Ano ang masasabi mo tungkol sa pelikulang ito?